8:00 pa lang ng gabi. Tila tulog na ang lahat ng tao sa lugar ng Himamaylan Negros Occidental. Tahimik na ang paligid. Walang bata o taong nagtangkang lumabas pa dahil sa takot na makita ang binansagan nilang mga ngatok tuwing 10:00 ng gabi. Ayon kasi sa nakasaksi sa kanilang lugar, kapag pinagbuksan mo raw ang kumakatok ng 6 na beses sa inyong pintuan, tiyak na kukunin ka niya at dadalhin sa kanilang pinanggalingan. Pinaniwalaan nilang miyembro ito ng mga kulto o ng bibiktima upang ialay sa kanilang kinikilalang Diyos. Jessica, sigurado ka na ba riyan sa trabahong nakuha mo? 10:30 ng gabi ang uwian. Abay, matakot ka sa mga ngatok. Sermon ni Aling Jolina sa anak. Napabuntong hininga naman si Jessica at hinarap ang ina na tila naiinis. Matakot sa mga ngatok? Ma, Diyos lang ho ang kinakatakutan ko, okay? At saka kailangan ko ang trabahong to. Hindi naman kayo nagbibigay ng mga pangangailangan ko, di ba? Sige na ma, alis na ako. Mahabang litanya ni Jessica at nagmano sa ina bago tuluyang umalis. Napailing-iling na lamang si Aling Jolina sa pinakitang ugali ng anak. Pinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa at kinumbinsi na makakauwi ng ligtas si Jessica. Sapat na rin ang tiwalang ipinunan niya rito, sapagkat hindi ito sinayang at pinabayaan ng dalaga. Pagdating sa trabaho, pinusod kaagad ng dalaga ang malambot, mahaba at maitim niyang buhok bago nagsuot ng hairnet at apron. Isa siyang tendera sa kantin. Hindi lang yon, janitress rin siya sa buong university na kanyang pinagtatrabahuan. Kasalukuyan siyang nag-iipon ng pera para sa tuition fee niya next semester. Hindi na rin kasi kaya pa ni Aling Jolina na pag-aralin ang anak sa kolehiyo. Simula pa noong wala ang asawa niyang si Jared. Jessica, may order oh. Puntahan mo. Utos ng nakakataas sa dalaga. Kaagad rin naman niyang tinungo ang isang grupo ng mga kababaihang tawa ng tawa habang naghihintay na kukunin ang order nila. Hello po, ano po ang orders niyo? Magalang na tanong ng dalaga. Tila nawala ang ngiti sa labi ng isa sa kanila nang makita si Jessica. 4 big fries, 4 Coke, at burgers din, 4. Maarting sagot ng parang pinuno nila. Kaagad naman itong nilista ni Jessica. Ngunit akmang babalik na ng kusina. Ngunit bigla siyang tinisod ng isa sa mga ito na siyang ikinatumba niya sa sahig. Pinagtawanan ng buong estudyanteng kumakain sa kantin ang nadapang si Jessica. Kaya naman dali-daling bumangon ang dalaga at bumalik sa kusina. Pagpasyensyahan mo na, ganyan talaga ang ugali ng karamihan sa mga estudyante. Mayayaman kasi. Wika ni Helen, nakatulad rin niya na tumigil saglit sa pag-aaral upang maghanap ng trabaho. Bumuntong hininga na lamang si Jessica at ipinagpatuloy ang ginagawa. 9:00 na ng gabi nang matapos ang trabaho ng dalaga. Dumaan muna siya sa isa sa mga convenience store upang kumain ng panghapunan. Habang humihigop ng noodles, biglang nakatanggap ng text si Jessica galing sa kanyang nanay. Pinaalalahanan siya nitong umuwi ng 11:00 nang sa ganon ay maiwasan ng dalaga ang mga ngatok na tinatawag nila sa kanilang lugar. Kainis, reklamo ni Jessica at pinatay ang cellphone upang hindi na makatanggap pa ng mensahe sa ina. Pagkatapos mabusog ang sarili, umalis na kaagad ng convenience store ang dalaga. 9:30 na siya nakaalis at ngayon, tahimik na siyang naglalakad sa kalsada nang hindi inaalintana ang panganib. Ngunit ang mapagtanto niyang tila may sumusunod sa kanya, doon lang tumigil sa paglalakad si Jessica
upang magkaramdam. Samantala, hindi naman mapakali si Aling Julina sa kanilang bahay habang inaabangan ang anak sa sala. Gusto niyang matiyak na ligtas ito. Kaya naman kahit pagod at inaantok, inaabangan pa rin ito si Jessica. Walang segundo na hindi tumitingin sa orasan ang ginang. Text na rin siya ng text kay Jessica kung nasaan na ito. Ngunit dahil pinatay ng anak ang phone, hindi ito nagre-reply. Maya-maya pa, 6 na katok ang biglang dumapos sa kanilang pintuan na siyang ikinakabahan ni Aling Julina. Nagsimula na siyang nagdasal at mag-sign of the cross. Pagkatapos noon sumilip siya sa maliit na butas ng kanilang bintana. Sakto lang iyon para makita mo kung sino ang nasa labas ng pintuan. Walang tao. Diyos ko. Mahinang bulong ni Aling Julina na nauutal pa dahil sa kaba. Doon na siya naglakas ng loob na buksan ng pintuan. Nais niyang makita mismo ng kanyang mga mata kung sino nga bang mangangatok tuwing sasapit ang alas 10. Pagbukas ng pintuan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa ginang. Tumayo ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan dahil doon. Hail Mary, Mother of God. Pagdadasal niya habang unti-unting bumabalik sa loob ng bahay. Ngunit napasigaw siya ng isang malamig na kamay ang dumapos sa kanyang braso. Ma? Sigaw ni Jessica sa ina. Doon lang napagtanto ni Aling Julina na nandiyan na ang anak. Dali-dali niya itong hinatak papasok sa loob ng bahay at kaagad na isinarado ang pintuan. Ano ang problema ninyo, Nay? Nagtatakang tanong ni Jessica at inilapag ang bag. Alas 10 na. Mabuti at hindi mo naabutan ang mga ngatok rito, anak. Sabi ko sa iyo mamayang alas 11 ka na umuwi. Pagkukwento ni Aling Julina. Ngunit gaya ng dati, hindi pa rin nakinig si Jessica. Mga ngatok? Nice joke, Ma. Sarkastikong sagot ni Jessica at umakyat ng kanyang kwarto. Napabuntong hininga naman si Aling Julina at inayos na lamang ang sarili bago tuluyang magpahinga. Kinabukasan, masayang ipinagluto ni Aling Julina nang makakain ang anak bago ito pumunta ng trabaho. Gusto niyang maramdaman ng dalaga ang pagmamahal niya bilang tumatayong ama at ina rito. Habang pakanta-kantang nagluluto, bigla namang lumabas si Jessica sa kanyang kwarto nang may simangot sa muka. Napansin ito ng ginang, lalo na ang pamumutla nitong labi. Anak, ayos ka lang? Tanong ni Julina at inilapag ang fried rice sa mesa. Oo, Ma. Medyo masakit lang ang ulo ko. Sagot ni Jessica at hinilot-hilot pa ang gilid ng noo. Ayos, huwag ka na nga kayang pumasok muna, anak. Suwestyo ni Aling Julina at hinipo ang noo at saka liig ng anak. Ngunit nagtaka siya sapagkat malamig ito. Naglalamig ka ba, Jessica? Tanong ng ginang. Hindi, Ma eh. Sige na, Ma. Kumain na lang tayo. Kaagad na kinuha ni Jessica ang kamay ni Aling Julina sa kanyang noo at leeg. Kaagad namang umupo ang ginang upang sabayang kumain si Jessica. Pagkatapos kumain, pumasok na rin ang dalaga upang hindi mahuli sa trabaho. Gaya ng kinagawian, pinusod niya ang buhok at inayos ang sarili bago tumungo sa loob ng kusina ng kantin upang magtrabaho. Be, may order roon oh. Ikaw na muna please. May iniutos pa si boss sa akin. Utos na Helen at tinapay sa braso si Jessica. Tumango-tango naman ang dalaga at pinuntahan ang kukuhanan niya ng order. Hi po, ano ang orders niyo? Tanong niya at inilabas ang ballpen at saka maliit na notebook. Yo, again. Okay. 10 fries, 10 juice. Sagot ng isa. Okay po, puwit na lang. Hindi na kami kakain ha. Yo,
Po, ikaw ang kakain. Umurong ang dila ni Jessica sa narinig. Siya ang kakain ng inorder nila. Hindi naman kaagad sumang-ayon ang dalaga. At akmang aalis na nang bigla siyang hawakan ng isa sa mga buhok. Pasimple siyang pinalibutan ng mga ito at mahinang sinampal. Paraan ng pagbabanta nila sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nagpatinag ang dalaga. At kaagad na binigay sa mga ito ang order nila pagkaluto. Eto Utos ng isa. pera nyo yan Order nyo yan. Kayo ang kakain. Matapang na sagot ni Jessica, ngunit isang malutong na sampal ang kanyang natanggap mula sa mga ito. Walang nagbalak na tumulong kay Jessica maliban kay Helen na nagulat sa nakita. Sinabunutan at pinagsasampal kasi ng mga ito si Jessica, kaya dali-daling nilapitan ng dalagita ang mga kababaihan upang awatin sila sa pananakit kay Jessica. Ngunit bago sila umalis, ibinuhos ng mga ito ang 10 Diyos kay Helen at Jessica na siyang ikinagulat nila. Dahil sa pangyayari, napilitan ng boss nila na pauwi ng dalawa upang makapag-ayos ng sarili. Maski ito, walang pakialam sa nangyari sa kanila na siyang ikinainis ni Helen. Iba talaga kapag mayayaman, hindi na sinusuway. Galit na saad ni Helen habang pinupunasan ng basahan ang damit. Hayaan mo na, may mga oras rin mga yan. Makahulog ang sagot ni Jessica. Ngunit nagtaka si Helen dahil sa pagkakaalam niya, warfrek si Jessica at kapag ito ay inunahan mo, gaganti ka agad ito. Sure ka? Hindi mo sasabunutan ng mga iyon? Tanong ni Helen. Hindi. Tara, bilisan mo na riyan. Kakain na lang tayo sa malapit na karinderya. Pagaya ni Jessica bago na unang lumabas ng staff room. Nagkabit-balikat na lamang si Helen at sumunod kaagad sa kaibigan pagkatapos ng ginagawa. Pumunta ang dalawa sa malapit na kainan. Kumain sila raw at pagkatapos ay umuwi na rin. May libreng pagkain sana sila sa tanghalian kaya lang nababoysit sila hindi pa tanghalian nun. Sige na, mag-iingat ikaw ha. Habilin ni Helen bago sumakay ng jeep. Tumangaw-tangon na lamang si Jessica. Aalis na rin sana. Ngunit laking pagkabigla niya nang may humawak sa kanyang braso. Umalis ka na. Umalis ka. Sigaw ng matandang babae habang matalim itong nakatingin sa kanya. Aray ko. Lola, tigilan mo yan. Halika na. Pasensya na Mesa. Pag-awat ng binata sa matanda at kinaladkad ito papalayo kay Jessica. Huminga naman ng malalim ang dalaga at pinigilan ng sarili na huwag patulan ng matandang humawak sa kanyang braso. Umuwi na lamang siya upang makapagpahinga. Pagkarating sa bahay, nakatanggap siya ng text mula sa boss na tinanggal na siya sa trabaho. Kaya naman malakas siyang hinampa sa pader ang kanyang cellphone na siyang ikinagulat ni Aling Jolina. Ano ba Jessica? Bakit mo tinapon yung cellphone mo? Ibigay pa yan ng tatay mo Malakas na sigaw ni Aling Jolina. Pakialam mo, ikaw ba yung nagtatrabaho nito? Alis. Bulyaw ni Jessica sa ina. Hindi na nakapagpigil pa si Aling Jolina at nasampal ang anak bago siya nito tinalikuran. Dahil sa gulat, nasampal na rin pabalik ni Jessica ang ina. Pumutok ang labi ni Aling Jolina dahil sa lakas na pinakawalan ng anak niya sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nagpakita ng emosyon si Jessica na nag-aalala o natatakot siya sa kanyang ginawa. Bagay sa iyan, pakialamera. Dugtong pa nito bago tuluyang umalis. Napaluha naman si Aling Jolina sapagkat nakayanan ni Jessica na saktan siya. Hindi niya ba alam pero pagkaramdam niya,
Palala ng palala ang ugali ng anak. Kinagabihan, dahil sa tampo, hindi kinibo ni Aling Julena si Jessica. Bagkus, hinayaan niya itong maglutos ng kanyang sariling pagkain. Siya naman ay kunwaring matutulog. Gusto niyang maramdaman ni Jessica na nasaktan siya sa ginawa nito. Saan ang ulam rito? Galit na tanong ni Jessica sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ni Aling Julina. Hoy, saan ba? Hindi na naituloy ni Jessica ang sasabihin ng isang malakas na sampal ang binigay ni Julina rito. Hindi na kaya ng ginang ang ugali ng anak. Buisit ka. Ilang taon akong nagtiis sa'yo. Ilang taon akong nagsakripisyo sa'yo, Jessica. Tapos ganito lang ang ibibigay mo, ha? Galit na sigaw ni Aling Julina. Wala kang pakialam. Galit ako sa'yo. Kaya ako ginawa to, buisit ka rin. Sigaw ni Jessica sa ina at padabog na lumabas ng bahay. Napatingin naman si Aling Julena sa orasan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Kaya naman dali-dali niyang hinabol ang anak. Ngunit paglabas niya ng bahay, wala na ito. At tila nakalayo na sa kanya. Dahil sa pag-aalala na baka isa sa mabiktima ng mga ngatok ang anak, sinundan niya ito at hinanap kung saan-saan. Ngunit dahil wala ng tao sa labas, wala na siyang mapagtanungan rito. Umiyak na lamang si Aling Julina sa gitna ng kadiliman habang nagdadasal. Bumalik na lamang siya sa kanilang bahay at lumuhod sa harap ng santo upang manghingi ng kaligtasan para kay Jessica. O Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko sa kapahamakan pang sa kanya. Pagdadasal ni Julina. Sa kabilang banda naman, wala pa ring pakialam si Jessica sa panganib na naghihintay sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad kahit hindi niya alam kung saan pupunta. Sa pagsapit ng alas 10, kami ay mambiktima ulit. May maiaalay lamang sa lagusang aming daanan. Napatigil si Jessica sa paglalakad nang marinig ang mga katagang iyon. Sinundan ng dalaga ang mga boses na paulit-ulit na binabanggit ang salitang, Sa pagsapit ng alas 10, kami ay mambibiktima ulit. Dinala siya ng kanyang mga paa sa masikip na kagubatan kung saan matatanaw mo ang isang grupo ng mga taong nakaitim at may dalang itim na kandila. Nagre-ritual ang mga ito at kung hindi nagkakamali si Jessica, patungo ito ngayon sa kanilang baryo. Nandito na sila. Tanging bulong ni Jessica. At sinalubong ang leader ng grupo na si Tenebres. Isang itim na engkantong pinuno ng mga kasamaang nangyayari sa bayan ng Himamaylan Negros Occidental. Kumusta siya? Tanong kaagad ni Jessica. Kasalukuyan siyang nakalibing sa maitim na panaginip. Ipagpatuloy mo na lang muna ang ginagawa mo. Dapat mas marami pa tayong ma-recruit na tao upang ialay sa lagusan ng itim na mga engkanto. Malapit na natin masakop ang buong baryo. Mahabang paliwanag ni Tenebres. Naintindihan ko. Pagkatapos sabihin ni Jessica yon, bigla siyang bumalik sa tunay niyang anyo bilang isang pangit na engkanto. Lumuhod siya saglit kay Tenebres at tumayo rin kaagad. Doon lang rin ulit bumalik ito sa anyo ni Jessica. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may dalawang mga matang di makapaniwala ang nakakita sa nangyari. Walang iba kundi si Helen. Napupunta sana sa bahay ni na Jessica, ngunit naligaw ito sa loob ng kagubatan kung saan makikita mo ang isang grupo ng mga itim na engkanto o tinatawag na mga ngatok. Halos hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang nasaksihan. Kinabukasan, hindi naman na lumapit o dumikit si Helen kay Jessica na siya ring ipinagtataka ng dalaga. Sinubukan niyang kausapin si Helen, ngunit mas lalo lamang lumalayo ang kaibigan sa kanya.
Helen, kausapin mo nga ako. Ano bang problema mo? Tanong ni Jessica nang sila ng dalawa ang nasa loob ng kusina ng kantin. Jace, please, wag na muna. Tanging sagot ni Helen. Bakit wag na muna? Gusto ko lang sanang itanong kung nag-text rin ba yung boss sa'yo na tinanggal ka rin sa trabaho. Oo, nag-text siya. Pero, di ba sinabi ko rin naman sa'yo na pakiusapan natin? Oo, mabuti na lang talaga ay nadala pa sa pakiusap ang boss natin. Uwi ka naman ni Jessica. Basta wag muna tayong mag-usap. At saka baka makita tayo ni boss at baka lalo tuloy tayong mawalan ng trabaho. Sige na. Uwi ka naman ni Helen. Doon ay naisip din ni Jessica na baka sinabihan ito ng kanilang boss na wag siyang kausapin ni Helen upang hindi sila tuluyang matanggal sa trabaho. Kaninang umaga kasi ay pumunta silang dalawa at nakiusap na kung pwede sana ay bigyan sila ng second chance. Mabuti na lamang ay pumayag ito. Lumipas sa mga oras, uwian na. Habang naghihintay ng tricycle, isang 40 anyos na lalaki ang lumapit kay Helen. Ikaw lang ang susi upang mailabas mo sa maitim na panaginip. Makahulog ang wika nito. Napakunot naman si Helen at sinigurado kung siya nga ba ang kinakausap ng lalaki. Huwag ka nang magpalingalinga pa, iha. Ikaw ang sinasabihan ko. Ang kaibigan mo ay bihag ng mga engkantong itim. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Dugtong pa nito. Ho? Manong, kung naghahanap lang kayo ng uutuin, please, wag ako. Sagot ng dalaga na natatawa pa. Gusto mo bang patunayan ko na totoo ang mga sinasabi ko? Pwes, sumama ka sa akin. Tila gumalaw kaagad ang mga paa ni Helen nang umalis ang lalaki. Sinundan niya ang lalaki hanggang sa huminto sila sa isang masikip na iskinita. Walang masyadong tao roon. Ngunit may dikit-dikit na mga bahay. Nang makarating sila sa bahay ng lalaki, kaagad siyang nitong pinaupo sa maliit na upuan. Kapansin-pansin ang mala albularyong vibes sa loob ng bahay. Kaya doon lang napagtanto ni Helen na isang albularyo pala ang sinamahan niya. Hindi ko naintindihan ang sinasabi ninyo. Anong maitim na panaginip? Nagtatakang tanong ni Helen. Ang sabi sa akin ng aking kaibigang puti, may balak raw ang itim na mga engkanto na mambibiktima ng mga tao upang ialay sa kanilang lagusan ng sa ganun ay tuluyan na silang makalabas sa kanilang pinagkukulungan upang magasik ng lagim at magparami rito sa mundo natin. Isa na sa kaibigan mo ang nabiktima nila. Mahabang paliwanag nito. Kaibigan? Bakit kaibigan ko? Tanong ni Helen. Dahil may maitim at mahaba itong buhok na para sa mga itim na engkanto ay kayamanan na. Ang kaibigan na kasama mo ngayon ay nagbabalat kayo lamang. Dugtong pa ng albularyo at nagpakilala ito bilang si Losyo. Handa akong tulungan ka. Basta hayaan mong buksan ko ang pangatlo mong mga mata upang magkaroon ka ng sensasyon sa mga itim na engkanto. Wika pa ni Losyo. Ayaw pa sana niyang gawin ito. Ngunit nang ipakita ni Losyo ang kalagayan ni Jessica gamit ang balintataw, doon lang nakita ni Helen na nagsasabi talaga ng totoo si Mang Losyo. Ginagawa ko ito dahil nakiusap ang kaibigan kong si Puti na kailangang bawiin ang lahat ng nabiktima ng mga itim na engkanto. At ikaw ang nakita niyang susi upang mailigtas ang baryong ito sa kamay ng kadiliman. Tila kinalabutan si Helen kaya dali-dali siyang tumayo at nagpaalam kaagad sa lalaki na umuwi na lang muna.
Lumipas sa mga oras, 12:00 na ng hating gabi. Ngunit tila gising pa rin ang diwa ni Helen. Iniisip niya kung tutulungan niya ba ang kaibigan at iligtas ang baryo sa kadiliman. Ngunit kinalaunan, nagpa siya si Helen na sumang-ayon rito. Umaga pa lang, nagpaalam na siya sa kanyang boss na kung maaari ay liliban muna siya sa trabaho. Sumang-ayon naman ito kaya kaagad na binalagan ni Helen si Mang Losyo sa bahay nito. Di ba, babalik ka rin? Sa lubong ni Losyo. Tiyang-ayon na ako sa ninanais mo, Manong. Pero anong mangyayari kapag pinabuksan ko ang pangatlo kong mga mata? Tanong ni Helen. Makakakita ka ng mga hindi nakikita ng mga normal na tao. Ngunit huwag kang magalala. Bibigyan naman kita ng proteksyon para hindi ka lapitan ng mga itim na engkanto at masasamang mga multo. Halika, sisimulan na natin. Pagayaan ni Mang Losyo. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Jessica laban sa kanyang ina. Mas lalo pa itong lumala. Nang mapansin ni Jessica na nilalagay ni Aling Jolina ang mga santo sa kwarto, nang gagalaiti ito sa galit at pinagbabasag ang mga ito. Jessica, tama na yan. Sigaw ni Aling Jolina. Sabi ko, di ba? Ayoko niyan. Ayoko ng mga walang kwentang santo. Galit na sigaw ni Jessica. Mabuti na lang at dumating ang pinsan nitong si Jacare. Nakakagaling lang sa eskwela at napadaan sa kanila nang marinig ang sigawan sa loob ng bahay ng mag-ina. Ate, tama na yan. Sige na Tita Jol, ako nang bahala rito. Pag-awat ni Jacare. Ngunit mabilis siyang sinuntok ni Jessica sa sikmura. Malakas ang pagkakasuntok noon. Hindi makapaniwala ang binatilyo na ganun pala kalakas sumuntok ang kanyang pinsang babae. Isa pa, wag niyo akong pakialaman, mga demonyo. Sigaw ni Jessica bago umalis. Kaagad namang nilapitan ni Aling Jolina si Jacare na namimilipit pa rin sa sakit. Dahil sa nangyayari sa anak, napag-isip-isip ni Aling Jolina na dalhin sana sa albularyo si Jessica na siyang sinang-ayunan ni Jacare. Naniniwala rin kasi ang binata pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Sigurado ba kayo, tita, na walang alitan na naganap ninyo ni Ate Jessica bago siya magkaganito? Nagtatakang tanong ni Jacare. Umiling naman si Aling Jolina. Kung ganun, dapat nga nating dalhin sa albularyo si ate. May kakilala ho ako, pinsan ng kapatid ni Papa, si Tio Losyo. Suwistyo ng binata. Parang naguguluhan ako doon na pinsan ng kapatid ni Papa, si Tio Losyo. Baka pinsan din ng papa niya o ewan. Samantala, nang matapos mabuksan ang third eye ni Helen, doon niya lamang nakita ang tinutukoy ni Losyo na kaibigang si Puti. Isa pa lang itong engkantong puti na kung saan tumutulong sila sa mga manggagamot sa ating mundo. May dugong maharlika ang mga ito. Kaya naman dumadaloy talaga sa dugo nila ang pagiging mabuting tao. Matangkad ang engkantong ito. Pogi. May maputi at mahahabang buhok. Ayon kay Losyo, may kaya raw si Puti na mag-anyong tao. Ngunit gumagana lamang iyon kapag may nais silang protektahan na mortal. Sa ngayon, wala pang natitipuhan si Puti dahil abala ito sa pagtulong kay Losyo. Matutulungan ka ni Puti na ipakita sa iyo kung nasa ng totoong katawan ng kaibigan mo. Ngunit hindi niyo mahahawakan. Panimula ni Losyo. Paano ko mahanap ang maililigtas ang kaibigan ko kung ganoon? Nagtatakang tanong ni Helen. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, dapat nakaabang na kayo sa labas ng gubat kung saan mo nakita ang mga itim na engkanto. Hindi anyong tao makikita mo sa kanila, kundi ang tunay nilang itsura sapagkat bukas na ang pangatlo mong mga mata.
Maski ang itim na engkantong nagbabalat kayo bilang si Jessica, malalaman mo na rin ang totoo nitong anyo. Sa pamamagitan ni Puti, maaari kanyang saniban upang maghalo ang dugo mo at dugo niya. Paraan iyon upang hindi ka mahahalata ng mga itim na engkanto. Pagdating sa paggamit ng mahika, si Puti nang bahala roon. Hayaan mong gamitin niya saglit ang katawan mo hanggang sa tuluyan na kayo makapasok sa kanilang grupo. Siguraduhin niyong kayo ang isa sa malalagay na magdala ng mga katawan ng kanilang mabiktima sa kung saan nila ito itinatago para mailigtas niyo si Jessica at ang iba pa nilang bihag. Mahaba-habang paliwanag ni Lucio. Narinig mo na ba, babae? Pasapi sa katawan mo. Sabat ni Puti na ikinabigla ni Helen. Dahil buong akala niya tahimik lang ito at walang kakayang magsalita. Papa, paano? Nauutal na tanong ni Helen habang tinuturo si Puti at may pagkamangha sa muka. Napangiti naman si Lucio. Akala mo sa aming mga engkanto, nonchalant. Pwes, mas OA pa kami kaysa sa inyo. Tara na, babae. Pag-aaya ni Puti, kaya naman napatayo kaagad si Helen. Agad-agad? Pwede bang mamaya na lang? Bulyaw ni Helen. Hoy, akala mo ba yun lang ang gagawin natin? Halika na nga, dami mo pang alam. Bigla siyang hinawakan ng Puti at sa isang iglap, kaagad silang napunta sa gitna ng kagubatan. Teka, paano nangyari to? Gulat na tanong ni Helen at hinanap si Puti hanggang sa mapadpad ang tingin niya sa sanga ng malaking puno kung nasaan nakasandal si Puti. Hoy, maputlang lalaki, bumaba ka riyan. Bakit mo ako dinala rito? Nasa gitna tayo ng gubat at saka wala pang 10:00 ng gabi. Bulyaw ni Helen. Manahimik ka, ingay mo. Sige ka, baka matipuhan ka ng kapre na nakatira dyan sa malaking puno. Yun o, yung nasa likod mo. Kaagad namang nilingon ni Helen ang puno na nasa likuran niya. At napatali siya nang makumpirmang totoo nga ang sinasabi ni Puti. Ay, Miss Ganda. Bati ng kapre na may malalim na boses sabay hipak sa tabako. Dapat naka-babe na, no? Para modern style ba? Nakasandala rin ito sa sanga. Napaupo naman si Helen dahil biglang nangatog ang tuhod niya sa kaba. Kaagad namang bumati si Puti at tinalalayan siya nito. Kaibigan, huwag mo nang galawin to ha. Akin na to. Nakakangising paalala ni Puti at tumangaw-tango naman ang kabre. Sabay hipak sa tabako. Binuhat ng engkanto si Helen hanggang sa makalayo sila roon sa malaking puno. Doon na binaba ni Puti si Helen. Kaagad rin naman siyang nakatanggap ng sampal galing sa dalaga. Aray, problema mo ba? Gulat na tanong ni Puti habang nakahawak sa pisngi. Anong sayo ako? Baliw ka ba ha? Mamamatay na ako. Huwag lang maging asawa ng isang engkanto. Bulyaw na sagot ni Helen. Ala siya, oy imi-eme lang yon. Corny mo naman. Sa tingin mo, papatol rin ako sa iyo, babae ka. Iyo, wag na. Uwi ka rin ni Puti. Tila nahiya si Helen sa kanyang ginawa, kaya naman tumikim-tikim muna siya at inaya nilang si Puti na maglakad-lakad. Ilang oras silang nagtambay sa gubat. Hindi alam ni Helen kung bakit ginawa ito ni Puti. Pero nagtiwala na lamang siya. Kahit wala silang ginawa sa gubat kundi maglakad-lakad hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Himala at hindi rin siya nakaramdam ng gutom at uhaw. Ngayon, nasa itaas na sila ng malaking puno. Nagmamasid sa paparating na grupo ni Tenebres. Dumadami na sila ngayon dahil sa nabiktima nilang mga tao kagabi. Tila wala sa sariling naglalakad ang mga ito sa likuran ni Tenebres. Sinasabi ko na nga ba kupal talaga tong si Tenebres. Pabulong na sambit ni Puti.
Paano natin to sisimulan? Tanong naman ni Helen. Papatong na. Tila nabigla si Helen nang marinig ang sagot ni Puti. Ha? Sabi ko papatong. Pasapi ba? Nakahinga naman ng maluwag si Helen nang makuha ang ibig sabihin ni Puti. Hinayaan na nga niya itong pasukin ang kanyang imbornal. Hinayaan na nga niya itong pasukin ang kanyang katawan. Ginamit nga ni Puti ang katawan ni Helen at sinimulan na nila ang plano. Bumaba sila ng puno at nagkunwaring nahulog mula sa puno ng sa ganunay ay hindi mapansin ng mga itim na engkanto. Oh, anong nangyayari sa'yo, iha? Malumani na tanong ni Tenebres at inalalayan si Helen na sa ngayon ay si Puti pala ang nasa kalooban nito. Nagkunwaring nasaktan si Helen kaya naman saglit na tumigil ang lahat ng grupo. Inalalayan ni Tenebres si Helen at saglit na pinaupo sa ilalim ng puno. Mabuti na lang at nagkasugat ang tuhod ng dalaga kaya may rason na gamutin siya ng itim na engkantong ito. Hindi nga nagkakamali ang dalawa. Ginamot ni Tenebres ang tuhod ni Helen. Naglabas ito ng itim na likido at binuhos sa sugat ng dalaga. Unti-unti itong nawala na siyang ikinagulat kunwari ni Helen. Ayan na. Magaling na ang sugat mo, iha. Wika ni Tenebres at tinulungang tumayo si Helen na sa ngayon ay si Puti ang gumagamit ng kanyang katawan. Salamat ho ng marami. Napakabuti ng iyong puso. Wika ni Helen. Gusto mo bang matutunan kung paano maging mabuti ang puso kagaya ko? Tanong ni Tenebres at mahahalata mong may masama itong balak base sa kanyang pagngisi. Alam naman kaagad ni Puti ang balak nito kaya kaagad siyang sumangayon. Isinama nga sila ni Tenebres sa pag-iikot at pangangatok sa ibang kabahayan bago sila dinala nito sa kanilang lungga. Unang nabiktima nila sa gabing iyon, isang binatang lasing na walang ano-ano'y pinagbuksan sila. Pangalawang 5 taong batang babae na tila nagising dahil sa lakas ng pagkatok at pangatlo naman ay si Zachary, ang pinsan ni Jessica. Nasa pag-aakalang si Aling Jolina ang kumakatok. Walang malay ang tatlo nang dalhin nila ito. Hindi man sila nilagay sa posisyon na sila ang maglalagay sa mga bihag. Nakikita naman nila kung paano ikulong ni Tenebres ang mga totoong katawan nito. Nagsimula nang i-anounsyo ni Tenebres na ito na raw ang huli nilang pambibiktima at bukas ng gabi nila sisimulan ang ritual. Lumapit naman si Tenebres kay Helen at inamoy ang buhok nito. Doon napagtanto ng itim na engkanto na may dugong engkanto si Helen. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Puti pala ang naamoy nito na kasalukuyang nananatili sa loob ng katawan ni Helen upang gamitin ito. Maswerte ka. Hindi ka iaalay sa itim na lagusan. Di bali, hahanapan na lamang kita ng posisyon sa organisasyon kong to. Mukhang halata naman sa maganda mong mukha na interesado ka sa gawain ko. Tila nakaramdam ng pagkainis si Puti nang hawakan ni Tenebres ang pisngi ni Helen. Kaya pasimpleng iniwas ni Puti ang pisngi ni Helen rito. Maging asawa ko na lang siguro. Parehas nagulat si Helen at Puti nang marinig ang sinabi ni Tenebres. Dahil sa inis, hindi nakapagpigil pa si Puti na sipain si Tenebres at lumabas sa katawan ni Helen. Doon lang napagtanto ni Tenebres na pinasok sila ng espiya. Hindi alam ni Helen ang gagawin kaya pumagilid siya at hinayaan si Puti na kalabanin ang ibang engkanto. Ang plano ngayon ni Helen, kukuha siya ng tamang panahon upang pagkawalan niya sa kulungan ang mga katawan ng nabiktima nila. May nakapasok na puting engkanto. Paslangin siya. Sigaw ng isa sa kanila.
Doon na nagsibalik sa dating anyo ang ibang itim na engkanto. Wala namang hirap na kinalaban iyon ni Puti. Dahil nga maharlika siya, mas makapangyarihan siya kaysa sa mga ito. Nang mapagtanto ni Tenebres na tila mauubos na ang kanyang mga alipin dahil kaputi, mabilis siyang tumungo kay Helen upang gawin sana itong bihag. Ngunit dali-dalay namang isinuot ni Helen ang kwintas na nasa bulsa niya. Yun ang kwintas na pansamantalang proteksyon niya laban sa mga itim na engkanto. Mabilis namang inaangat ni Puti ang kamay sa ere at naglikha ito ng liwanag at kaagad na tumama sa dibdib ni Tenebres. Tumalsik ito at mabuti na lang hindi masyadong nabutas ang kanyang dibdib, dahilan upang siya ay mamamaalam sa mundo. Bumangon siya ulit at hinarap si Puti. Doon naman nakakuha ng pagkakataon si Helen upang pakawalan sa kulungan ang ibang katawan ng mga nabiktima. Nang mailabas na lahat ni Helen, kaagad niyang pinagsasampal ang mga ito upang magising. Ngunit tila hindi nakaramdam ang mga ito, kaya gumawa pa siya ng ibang paraan. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Puti kay Tenebres. Mahinang antas lamang ng itim na engkanto si Tenebres. Kaya naman kahit talong-talo na, hindi pa rin sumusuko ito laban kay Puti. Ayaw pa sana siyang tapusin ng puting engkanto. Ngunit masyado itong nagmatigas, kaya walang nagawa si Puti kundi tapusin ito. Nang maglaho si Tenebres, tsaka rin ginamitan ni Puti ng kapangyarihan ang lahat ng nabiktima ng mga itim na engkanto upang magising ang mga ito. Sa wakas, matapos ang ilang minuto, nagising rin ang mga ito. Tubig at pagkain kaagad ang hinahanap nila. Kaya naman naisipan ni Puti na ibalik ang mga ito sa bahay ni Losyo upang mapakain at mapainom. Niyakap naman ni Jessica si Helen nang makita niya ito. Labis ang pasasalamat niya sa dalawa dahil iniligtas siya nito. Isang pitik lang, nasa bahay na rin sila sa wakas ni Losyo. Nagulat rin ang ginang na si Aling Julina nang biglang sumulpot sa harapan nila sina Helen. Pumunta kasi ito kay Losyo matapos malaman na nabiktima ng mga ngatok si Jacare. Ipinaliwanag lahat ng albularyo ang nangyari at kaagad iyon naintindihan ni Aling Julina. Ang Jessica naman na nagpapanggap ay saglit na pumasok sa banyo nang maramdaman niya ang pag-init ng katawan. Nang makapasok sa banyo, doon niya napagtanto na unti-unti nang nasusunog ang kanyang balat hanggang siya ay maglaho at tanging damit na lamang niya ang naiwan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas, bumalik na rin ang lahat sa dati. Wala na silang binansagang mga ngatok at muling bumalik sa payapa ang lugar ng Himamaylan. Umamin na rin si Puti kay Helen na ito ang kanyang natipuhan. Kinilig naman ang dalaga at pinayagan itong ligawan siya. Nang dahil roon, unti-unting biniyayaan ng swerte si Helen hanggang siya ay makapag-ipon at makapagpatayo ng sariling bahay. Ganon rin si Jessica. Dumating ang araw na sasagutin na sana ni Helen si Puti. Ngunit nang hingi ng tawad ang engkanto dahil kailangan na nitong bumalik sa kanilang mundo upang pamahalaan ang mundo ng mga puting engkanto pagkatapos mamatay ng ama nito. Nakatakda na rin pala si Puti na ipakasal sa isang diyosa na ikinalungkot ng labis na Helen. Makalipas ang ilang taon, makikita mong sabay na nagdidiwang ng kaarawan ang anak ni Jessica at Helen. 2 araw lamang ang tanda ni Helen sa anak ni Jessica. Hindi man niya nakatuluyan si Puti, ngunit sapat na ngayon kay Helen ang kung anong meron siya. Ganon rin si Jessica. Labis ang pangingin niya ng tawad kay Aling Julina na siya ring pinatawad kaagad ng ginang. At dito na magtatapos ang kwentong ito. Magkapihan muna tayo. Wakas.